Good morning mga guys. Kain po tayo, almusal. Yan. Para Sabi kami ay ni mama ko. hirap na Hindi hirap makita sa ka. camera si mama ko doon sa kabila. Nung nagluto, dalawang sili din naman Yan ulit. po siya, oh. Sinabayan ko na. Nagkukwento siya tungkol sa ano namin, yung bago nag-aalaga sa kanya. Mahilig daw sa sili. Kaya sabi ko, kaya mo, ganoon talaga, iba-iba talaga ng... Yung hinihigop pa, Iba-iba talaga ng kinalakihan panlasa ang tao. Nasa- Kasi ano yun eh. Parang, nasa lalagyan, hinihigop niya pa. parang ano siya, Tapos, yung Muslim. Sabi na. Taga Zamboanga, kaya mahilig sa maanghang. Pagkatapos, ay bakit ka mo na ano ka? Sa sili daw. Ay ako, sa susunod ka ako, sa nalalagay ko para hindi ko kayo. Sa step, kamusta naman? Ikaw naman, pinsan, na since ikaw yung isa sa mga inaakusahan. Ang ulam namin, paksiw na almusal to eh. Paksiw na ulo na tilapia tapos pritong daing na bangos. Ba't kaya ako ganun nakakutsara na hindi ko maiwasang kamayin pagka isda? Kasi parang ano yung talagang ganun, iwalay mo tinik eh. Oh, prito. Pag paksiw kasi parang gusto ko talaga may prito rin eh. Ayoko ng puro paksiw lang. Kahit na naaanghang sobra. Ganun pa rin. Ay kako, kaya ko lang sinabi yun. Ganun talaga sila. Para hindi ka ako mahirap. Mahilig sa maanghang. Eh kaso, yung parang hirap na hirap lang naman ako. Pinagpapawis sa paata eh. Parang may kaalatan naman itong daing na ito pala ma. Dapat dito pantawag na lang pala natin sa gulay. Sige po, hanggang dito muna tayo. Dapat, Oo nga. bakit maalat na? Dapat pala yan ang pinansahog sa gulay. Ano? Ng polygraph test kung hanggang saan Alam Pero ko- wala nang bangos. ng pagtulong sa inyo. Pero paniluto ko na nga ang dalawa eh. Para ako magkano na yan eh. Para kasing matagal ko nang nakikita sa rep yan eh. Baka Hindi, bagong bili. bago ba? Parang may kaalatan ngayon ano. Natikman mo, hindi mo tinikman ma? Ay tama, huwag mo nang tikman. Sabi ko ba't ang alat naman At ng... sa susunod, ibang ano lang sa gulayan. Meron pa sitaw doon at saka ano eh, kalabasa. Uun ko to, daing na bangus to, hindi naman to tinabal. Ba't parang tinabal, sobrang alat? Kaya nga. Napakaalat. Susunod, sasabihin ko. Saan ba binili ni ko ito? Subic? Oh. Sabi sa mo- Susunod, sasabihin ko. Oo, umiba siya ng bibulan, sobrang alat nung... At saka huwag nang bibili ng dinaing na ganyan. Pwede rin naman, masarap din naman ng ganito, yung lapad na bangus na ganito, basta hindi na masyadong maalat. Alam ko, nakakabili din ako dati ng ganito, hindi naman masyadong maalat ang mga ganito, yung mga daing na ganito. Ito parang kala mo yung daing na yung nanggagaling sa ibang lugar na naglalaba, galing ng Bisaya talaga yun, dapat talaga alatan yun, dahil ibibiyahin ng barko. Ibibiyahin ng barko yun para hindi masira. Oo. Eh ito, kaya sanay ako sa ganito, yung bangus na ganito, alam ko, hindi masyadong maalat to. Ito, sobrang alat ay. Tapos hanggang kaluluwa alat ay. Dapat pala. Ipasawag na lang talaga sa gulayan, ano? Tagos hanggang kaluluwa. Bira yan. At teka, patay ko na. Buti na lang, maasim-asim itong paksiw, medyo may panlaban ng konti. Sabi ng mga Mindoronyo, nung mga taga Mindoro, sabi, tagos hanggang kaluluwa alat ay. Yun ang, yung may ganung kwento eh. Kasi napagkamalan nilang, sino ba nagkwento sa akin? Si Louie, nung nabubuhay pa si Louie. Kasi nagkukwentuhan kami nun. Nung dati nung umiinom pa ako, minsan napag-uusapan namin. Pati pa yun ma. Sabi daw, Uminom daw ng taga Mindoro yung ano tawag sa ano nila, sa native nila, yung mga ano, yung mga ano, ano tawag nila, di ba dito sa Sambales, Ita. Ay, Ita, Mangyan, ay. Mangyan, sabi ro ng Mangyan. Tagos hanggang kaluwa alat eh. Akala pala napagkamalan daw ko. Ininom toyo pala. ay, putapit na yan. Kaya alam mo pala ako, tagas hanggang kaluluwa alat eh. Toyo pala yung ininom eh. Sus, Parang wala na pagkamalang ko. Ano lang naman yung kwentuhan lang naman, ano, kalokohan. Parang ganun to, tagos hanggang kaluluwa alat. Tol, kung nanonood ka naman Kuya Noel, pag iba ka ng suke, o kaya sabihin mo sa kanya sobrang kalat ng gawa niyang ano, nang nakukuwalan niyang ano, daing, tagos hanggang kaluluwa. Pero naman dati, si kuya mo hindi naman bumibili. Pero yung unang natikman ko ganito, hindi naman sobrang alat.
Natikman ko masarap, kaya nga nagluto ako. Sabi ko, almusal natin dahil pinagsangan kita para bagay ka ako sa sinangag eh. Buti pala hindi ko rin nasinan yung sinangag mo. Oo. Nasinan ko siya konting-konti lang. Tapos yung pangalawa Pero man naubos mo, di mo tinira ng sinangag ah. Ay, sila ata, sila Tama, eh. parang nasarapan mo yung luto ka. Napakaasim naman. Nasarapan mo luto ko ma. Kaya kinain ko lang ito sinaing eh. Napakaasim naman. Pagsasawag na lang natin ito sa ano? sabi ko kay Kuya Sa gulay? Nabili ko kaya kay Dani. Huwag nang dinain, yun na lang, ordinaryong bangus na lang. Yung paputol-putol, huwag nang dinain. Pagka dinain. Ako ang ginagawa ko naman pag bibili ko ng maliliit na bangus, binibiyak ko bago ko ipirito kahit hindi sa daing. Kasi mas masarap kasi pag binibiyak eh. Kasi pag bumili ka pala ng biyak ng ganyan, pag sa alat eh, Yung nakaraan naman, nabili nila, ubus naman ng asin. Kaya ayoko na, yun na lang, hindi na lang daing. Pero nung unang bili-bili ko yung dati, hindi naman ayos lang. Nung pa, nung matagal. siguro ngayon inaano na dahil siyempre Nagulan. tag-ulan ngayon eh. Hindi masyadong tuyo, baka masira kaya inaano sa alat. Kaya kailangan didiskartehan mo na Alat lang. at saka sa asin. Didiskartehan mo na lang. Sarap-sarap ko pa naman eh. Paborito ko to daing na bangos eh. Uminom ka na lang ng marami o kaya yung kape. Hindi, inaano ko na lang dito sa pakso para maasim-asim. Kala ko ulam natin asin eh. Ano ba ulam natin asin o bangos? Kaya talaga kinain ko. Parang asin ang inuulam ko sa alat eh. Kaya ang kinain ko talaga pakso. Baka ko maalam naman yan. Tama ha. O kaya yung maalas na nabili nila. Parang katumbas mo rin dito, nagdidildil ng asin ah. Eh, may tira pa akong dito. Hindi ko maubos. Dito na ako sa pakso. Pakso na tilapia. Hindi ko maubos ang kanyang kalaking hiwa-hiwa. Yun ang hinayang ako. Kaya, umuulit ako ng sinunod. Buti na lang maasim tong ulo. Kaya ito, marunong kayo kumain ng ulo ng tilapia. Oh. Sinisip-sip ko mata nito eh. Buti na lang kamo, nagpaksiw ako. Hindi eh. Paano ko kaya kakainin to? Buti na lang si Liza. Ano siya, mahilig sa paksin. Pati kaluluwa ko tumatanggi eh. Kala ko katawang lamang ko lang ang tatanggi sa lasa nito. Pati kaluluwa ko tumatanggi sa alat eh. Ala. Yung daing Tagos hanggang kaluluwa alat eh. Hindi yung katawang laman mo lang naalatan hanggang kaluluwa mo alat na alat. Yung daing. Dapat pala ikaw na lang magdaing. Oh, bibiyakin na lang kahit na. Eh, kaso, ang nabibili din. Inisip ko naman parang special to. Kung alam ko lang na ganito, sana binilawang ko muna, no? Ay, oo. Kasi naka-styrofoam pa, kaya sabi ko parang special to, ha? Sabi ko, bakit pag binanlawan? Alam ko, kasi nagbabalaw ako ng daing, yung mga pangkaraniwan daing na nabibili sa yung mga galing ng yung mga, minsan yung, basta yung daing na pangkaraniwan, alam ko, maaalat yun, binabalawan ko yun, Ito, naka-styrofoam pa, kaya sabi ko, baka hindi naman sobrang alat nito. Yun pala, sobrang alat din. May pansasawag ko na lang sana yung gulay. Ayokong kainin. Ayaw tanggapin ng katawan ko eh. Sobrang alat. Naayos ka pa. Inaalata ng tagira, no? Baka kahit si Wanda, tagnihan ni Wanda to, Yung aso po namin yun, si pangalan Wanda. Baka pati si Wanda hindi kainin to sa alat eh. Ay, kakainin. Dito na lang ako sa Paksew. Pero nung tagkar, hindi naman sa atong alat ang binibili ng kuya mo. Oo, siguro hindi naman inaalatan ng gusto nun dahil mainit naman, tuyong-tuyo nung ibinilad. Kung naman gandang uli, maasin naman, ang kailangan. Nasiman. Pagka nga naman maasin, malayo sa kanya
Mga pang-preservative kasi yun eh, yung alat, yung asim, mga pang-preserve yan sa pagkain eh. Oo nga. Asim. Tama yung pakso, di ba, maasim para matumatagal. Tapos yung ano rin, yung tamis pang-preserve din, yung tamis. Oo. Di ba tinatamis na naman sa mga longganisa. Mga pang-preserve sa ano yun, para tumatagal ang pagkain. Kaya nung araw mama, sana naman si Olivia to. Nung araw mama, yung asin, ginagawang pera yan eh. Pera? Oo, napakahalaga niyan. Yan ang ipampapalit mo sa pag may bibilin ka. Kasi nga, natuklasan nila na pag nilalagyan pala ng asin yung hindi nasisira. Kaya napakahalaga ng asin nung araw. Pagka meron kang nung unang panahon, nung matuklasan yung di ba, siyempre nung una, bilad walang asin, bilad lang sila ng bilad ng pag nagkatay sila ng isang buong elepante, paano mo mauubos yung kung dalawa lang kayo? Hindi, ang ginagawa muna nila nung una, binibilad muna nila, pinapatuyo. Eh, siyempre, pag tagulan, paano ka magpapatuyo? Ayun, nung matuklasan nila na, kumuha sila ng tubig dagat, tagal mapanis. Ginawa nilang asin ngayon yun. Kaya, nung unang panahon, yung mga panahon nila King Arthur, yung asin nun, parang pera, pinambabayad yun pag may bibilin ka sa, bibili ka ng mga 1 kilong isda, kailangan may pasan-pasan kang 1 sakong asin. Ano yun? Tubig alat yun. Napatuyo nila. Pinatuyo, oo. Kaya nung unang panahon man talaga naman may asin naman noon pa eh. Nung panahon pa ng mga ancient times. Kaya pala sila Kamarian noon. Nagagawa ng kasi, tinukuha nila. Napakahalaga ng asin nung araw parang pera ang value niyan. Kasi isipin mo yung, parang rep siya, para hindi na sisi. Yung nanay ni Yun Oren. ang pinaka-rep nila nun, asin. Yung sanang kukunin natin katulong. Oh. Yung mga nanay nila noon, nagagawa ng asin. Ganun pala yung tubig. Tubig dagat. Oo. Patutuyuin mo. Magiging asin sa araw. Pero pagka tagulan, Hindi pwede. ang proseso, pinakukuluan na lang. Nasa matuyo. Hanggang sa matuyo. Ganun. Ang matuyo, asin. Magiging asin. Kaya naiintindihan kita kung ba't sobrang alat mo. Ang technique na lang dyan, pag tag-ulan, pag bumili ka ng ganito, tatandaan ko na lang, pag tag-ulan, pag bumili ka ng ganito, kailangan, Oo nga. huwag mong kakainin agad, ibabad mo muna sa tubig. Yung nabili naman dati, maasin. Kakalo pa nun eh. Hindi, maasin itong tagulan na. May sumunod yan. Either maasim o maalat, basta tagulan, ganun ang gagawin nila. Tag-araw. Sa Pampanga naman, napansin mo yung daing naman dun matamis, di ba? Tinatamisan naman nila, parang lasang longganisa ang daing sa Pampanga. Alam mo kung ba't matamis yun? Parang yun naman ang preservative nila pang stock. Parang mas masarap pa ata yun. Kaya lang pag niluluto, nasusunog ang kawali. Ay, nangingitim. Nangingitim dahil sa asukal. Yun naman ang naging consequences nung daing na galing ng Pampanga. Pero natikman ko man sarap ng daing nila, yung matamis-tamis na gano'n, parang kala mo lasang longganisa. Oo. Kaya mas maganda pa Sabi yung ko, daing na to. masarap naman ang daing na to. Isda pa lang lasang karne na. Oo. Sarap silang magdaing eh. Gagaling din yung mga kapangpanga sa pag-iimbento ng mga isda naging lasang longganisa. Siguro mabili yun. Kasi masarap eh. Parang longganisa. Siguro basta nga pala, Brad Johnny. Siguro si Brad Johnny, mama, meron naman akong kabrother, nagluto naman ng bagoong nung maluto. Kala mo kung makain ka ng longganisa, ang sarap. Dahil may asin din. Hindi, nilagyan niya rin ang asukal na paglasa niya ng... Basta masarap ang pagkakaluto niya. Asukal lang. Siguro ka ako, baka may nakasama siyang, kapangpangan na, nagluluto eh. Nakakuha siya ng, baka naturuan siya. Ewan ko. Magaling magluto yun, yung kabrad ko na yun. Brad Johnny, kumusta po? Nagluto siya ng bagoong. Sabi ko, bagoong pa lang, lasang longganisa na. Paano pa kaya kung talagang longganisa na niluto mo, Brad? Ulam na, Sa bagay, naalala ko nga pala yung daing sa Pampanga, ganun manamis-namis, Masarap yun, parang...
Siguro ka ako may nakasama tong kapangpangan ng ka-brother ko natin. Kaya natutulong magluto ng ganun. Nasarap-sarap ko pa naman tong daing na bangus na to eh. Mapakaalat pala. Tsaka hindi pa, parang hindi pa oras ng paghihimay ng paksiw na ganito eh. Gusto ko to sa tanghali ako nagaganito eh. Gusto ko sa umaga subo lang ng subo. Ayo, ito mga pangtanghali yung ganito, yung hinihimay-himay mo yung paksiw. Sa umaga mga fast food lang, mga itlog, daing, yung subo ka lang ng subo. Kasi paano mo ipapast food to? Pasakit naman ang abot pag pinas food mo itong ganito kalat, pasakit ang aabotin mo rin. UTI ang aabotin mo. Pag sa alat eh. Pakaalat ay. Tagos hanggang kaluluwa eh, sabi ng mga mangyan. Mangyan, Tagalagaw na. Hindi, ano yun, basta ang natives na mga ano yun ma. Natives ng Mindoro, yung mangyan. Ay, oo. Pero sila Ay, para palang sila Lori. Sally. pero yung mga mangyan mama, hindi naman sila kulot na kagaya ng ano. Okay, mga diretso yung buhok nila. Basta natives lang sila ng ano, Kaya pala ng parting Mindoro. Pagka nag-ano si Sally, ito po ang mga mangyan, sila mangyan. Mangyan. Taga Mindoro sila Lori eh. Natives na, kumbaga yung mga sinaunang tao sa kanila, mangyan ang tawag. Pero mga ano yun, hindi kagaya ng sinauna rito sa Zambales naman, mga ita. Oo. Sa ano naman, ano naman, di ba iba-iba? Merong ita, merong mga Kaya nga native. naisip ko, mangyan pala ako sila. Pero hindi naman ano eh. Ano na sinasabi ni, mangyan. Si Sally, lagi yung sinasabi mangyan sila. Ano po mga mangyan? Sally? Sally. Eh, anak ni Lori yun eh. Sally? Oo. Baka Rina. Si Rina na kasama mo dito, hindi naman si Sally. Hindi, nakikita ko. Nagbablog din si Sally. Minsan. Kaya sinasabi niya kami pong mga mangyan. Ay, friend ko kasi yun eh. Kaya sinasabi pong kami pong mga mangyan. Dahil mangyan pala sila. Dahil taga Mindoro. Mindoro. Oh, natives ng Mindoro yun, yung mga mangyan. Diba, ano naman, sa Baguio naman, dito sa Zambales, basta sa Norte, Ita. Tapos sa ano naman, sa... Pero yung mangyan, hindi. Pag din. Ay, sa Baguio pala, Igorot. Igorot naman ang natives doon. Yun sa mga parting Baguio, La Union, mga Benguet, mga Ifugao, Igorot, no? Yung mga natives. Dito sa Aita ang natives. Zambales. Parting Mindoro naman, Mindoro at Batangas, diyan naman ang kasi tawid dagat lang yun mo eh. Diba? Ito Batangas, pag tumawid ka, sa kabilang isla ka, Mindoro na yun. Kaya, doon may halong, yung Batangas sa Mindoro, may halong mangyan din sa Batangas. Siyempre nakakatawid rin sila ron eh. Kaya ganun, yung natives nila. Yung mga native nakakatawid sa Mindoro. Hindi siya hindi nakakatawid. Talagang tawid dagat lang sa kanila yun, yung pagitan ng Batangas at Mindoro. Sasakay ka lang ng Roro pag pupunta ka ng Mindoro. Sasakay ka sa daungan sa Batangas, tapos punta ka sa kabila, Mindoro na yun. Doon ng Kalalori. Mindoro na yun. Kaya mahirap pumunta sa Mindoro eh. Bukod sa magbabaylan ka na, tapos pagdating mo pa ng Batangas, sasakay ka pa ng Roro. Sige po mga guys, hanggang dito na lang po Tapos na akong kumain ng pagkaalat-alat muna. Anyway, salamat pa rin po sa Diyos, biyaya pa rin po yan. Gagawin ko lang ng paraan. Sasahog ko sa gulay. Maraming salamat po, gaya po ng dati. Kuya Mon Vlog, keep safe, keep healthy, always trust God. Maraming salamat po sa Diyos. Bye bye po, thank you for watching. Pwede pa rin sasahog natin sa gulay. Para hindi masayang.